ika-26 ng Agosto. Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, posibleng pagtaas ng singil sa tubig, asahan ayon sa Manila Water. Bilang isang bansa, hindi dapat magkakahiwalay ang opinyon sa WPS ayon sa Malacanang. Patunayan ang impeachable offense, hindi sa pamamagitan ng insulto, espekulasyon o political theatrics ayon kay BP Sara. Pagpapatayo ng first border inspection facilities kontra ASF at illegal meat smuggling, ipinananawagan ng AGA Party List. Pagbaba ng produksyon ng palay, tiniyak na hindi makakaapekto sa supply at presyo ng bigas. Presyo ng gulay, inaasahang bumaba. Pinoy talents, bida sa international movie na Forgotten Island. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa mga taga-Kalakhang, Maynila, muling nagbigay paalala ang Manila Water sa posibleng pagtaas ng singil sa tubig na mararanasan sa buwan ng Oktubre ngayong taon hanggang sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Ang kabuuang detalye hatid ni Jade Buhoy. Kaya next year po, pagdating ng Enero, yung last tranche nung increase ay ipapatupad na po. Muling nagpaalala ang Manila Water Company Incorporated sa kanilang mga consumer sa E-Zone na maghanda sa posibleng pagtaas ng singil sa tubig sa huling quarter ng taong ito at sa susunod na taon dahil sa pagpapatupad ng Rate Adjustment Mechanism. Dito inihayag ng tagapagsalita ng Manila Water na si Jeric Sevilla na ang huling tranche ng 5 taong rate rebasing adjustment na inaprobahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS noong 2022 ay opisyal na ipapatupad sa January 1 taong 2027. Ayon kay Sevilla, ang naturang pagtaas sa susunod na taon ay aabot sa mahigit 1 peso per cubic meter para sa mga apektadong consumer. Matatanda ang inaprubahan ng MWSS Regulatory Office ang sunod-sunod na rate increase para sa Manila Water na ipinatutupad taon-taon mula 2023 hanggang 2027 upang pondohan ang mga serbisyo at infrastruktura. Para naman sa taong 2027, ang inaprubahan dagdag ay nasa pagitan ng 1 peso and 5 cents at 1 peso and 8 cents per cubic meter. Bagamat nilinaw ni Sevilla na muling isa sa ilalim sa penal na recomputation ng MWSS ang eksaktong halaga bago ito tuluyang ipatupad. Bilang paalala, ang Manila Water ang nagbibigay serbisyo sa tubig at used water sa East Zone ng MWSS franchise area na sumasaklaw sa 23 lungsod at munisipalidad sa Metro Manila at lalawigan ng Rizal. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, muling ipinaalala ng Malacanang na tayo ay iisang bansa na dapat hindi magkakahiwalay sa mga paninindigan sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng bansang Pilipinas. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, dapat ay paglaban ang interes ng mga Pilipino at huwag magpagamit para lang manatili sa pwesto. Dapat din anya na ang magiging leader ng bansa ay hindi hawak ng ibang bansa. Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili
sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Sa ibang balita, sa kabila ng epekto ng masamang panahon sa produksyon ng palay, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na hindi maaapektuhan ang supply at presyo nito sa lokal na merkado. Batay sa huling ulat ng DA Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center, umabot na sa 1.07 billion pesos ang naging pinsala sa sektor ng bigas. Ayon sa DA, sa kabila nito may ilan pa sa mga kabilang ng napinsalang palay ang maaari pang maisalba habang nakatakda na rin ang anihan sa kalagitnaan ng Setyembre hanggang Nobyembre. Kaugnay nito, inaasahan namang bumaba ang presyo ng gulay sa darating na 3 linggo hanggang 1 buwan. Kasunod din ito ng naging taas presyo nito kamakailan dahil sa epekto ng malakas na pag-ulan at pagbaha na nakaapekto sa lokal na produksyon. Patuloy na magkaibang panahon ang mararanasan sa magkaibang parte ng bansa kung saan patuloy pa rin ang pag-ulan sa Luzon habang mainit na panahon naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Nakakaapekto rin ang southwest monsoon o habagat na magdudulot ng maulap na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Habang nakataas pa rin ang heavy rainfall warning sa Zambales, kung saan inaasahan ang pabugso-bugso ng malalakas na ulan. Samantala, mainit at maalinsangan na panahon naman ang mararamdaman sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, ngunit may tsansa pa rin ng panandaliang buhos dulot ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Patakaran sa hindi pagsasapubliko ng mga detalye ukol sa impeachment trial susundan ng House Prosecution Panel. Gambling addiction counseling ng PAGCOR hinihimok na gawing libre. Pinoy talents bida sa international movie na Forgotten Island. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.